What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita. Hindi na maiwasan pang magbigay ng sama ng loob, no? Nitong mga FGF, lalo na itong si Captain Bukay sa ginawang pagkaso kay Kadado, no? Na dahil lang sa pagsasalita, no? Laban sa mga katiwaliang ginagawa ng mga bangag, ayan mga kababayan, kinasuhan ni Torre na ang may utos walang iba kundi sina Tambaliza Bongit. Na totoo ang winiwika no, ni Kabukay na malademonyo di umano kumilos ang administrasyong ito kung kaya't kailangan ng mapailis sa pwesto ang mga bangag. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, wika ni Kabukay kapag nangyaring makulong no itong si Kadado dito sa kinaso ni De La Torre mag-aangklas na ang FGF at susubukan nila na magkaroon ng revolusyon, mapatalsik lamang di umano ang mga bangag. Partikular na nga yung sinatambali sa Bongit. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Sulok tayo ng daigdig. Filipino Guerrilla Forces. Pakibasa nga, Filipino Guerrilla Forces. Ang layunin ito ay protektahan ang taong bayan, ang ating lupain, dahil ang ating gobyerno, ang inaatupag, ay puro politika. Gago. Number 1 yun, paggagago ko sa inyo. Wala kayong ibang iniisip kung hindi tirahin yung tumitira na laban sa inyong pagnanakaw sa gobyerno. General Torre, hinahamon kita. Hinahamon kita, General Torre. Nag-iisip ka ba sa iyong filing of charges kay General Dado? Nag-isip ka? And that is start of revolution. Taong bayan ang kinakalaban mo. General Supremo ay siya lang nagre-represent ng taong bayan. Naintindihan mo ba? Paano kung kami ay pumunta sa kami lahat ng sambayanang Pilipino? Tayo mga sambayanang Pilipino, huwag tayo magpagago. Ha? Takutin mo kami mag-file ng charges? Sige nga. Wala na kayong ginawa kundi manakot. Ang isipin nyo, Philippine National Police, ang isipin niyo, wala na ang kaban ng bayan natin. Yun dapat ang protektahan nyo. Hindi yung taong bayan na sumisita sa nangyari sa ating bansa. Correct. Yun sana ang iniisip niyo. Yung kapakanan ng taong bayan, hindi kapakanan ng mga iilang taong demonyo. Mag-isip ka nga, General Torre. Magmula doon sa KOGC, isa kang utusan, hindi nagagamit yung pagkahiniran mo. Gamitin mo yung pagkahiniran mo. Huwag kang magpapadikta. Mayroon kayong responsibility sa taong bayan. Panigurado Kabukay na utusan niyang si De La Torre para usikin niyang si Kadado. Hindi lang kung inutusan ka ng Pangulong Marcos ay susundin mo. Paano ang taong bayan? Paano ang taong bayan? Baliwalain nyo na lang? Wawalangyain nyo na lang ang taong bayan? Kami ni Supremo ay nagsasalita in behalf of the Filipino. Tingnan nyo ha. Nabuo namin ang Filipino Guerrilla Force April 9. Dahil naisip namin na ang gobyerno natin ngayon ang inatupag ang kanilang political opponent, pabagsakin in preparation 2025 and 28. Hindi nyo ba nakikita yun? Philippine National Police? Hindi nyo ba nakikita yun? Ang dami ng galit ng kapwa nyo police sa ginagawa ninyo. Wala na kayong moralidad. Ginamit na kayo ng mga demonyong nasa gobyerno ngayon. Sige, ikulong nyo kami lahat. Kasi lahat naman kami galit sa gobyerno eh. Almost, hindi ko sinasabi mga bulag at bingin na mga taong bayan na hindi nakikita ang korupsyon. Ang abuse of power. Kulang ng tubig. Okay. Kulang ng tubig sa galit, Narco politics. Communist in Congress. Ang ating presidente hindi napapag-drug test because positive. And of course, the first lady. Magpa-drug test kayo para ang duda ng taong bayan ay mawala. Now, kung hindi kayo nag-undergo ng drug test, still sa isip nila, mga durugista kayo. Biruin nyo, Pangulo kayo ng Pilipinas, adik ka. Ang sinasabi nga sa narinig ko, ang pamilyang Marcos adik.
Hindi nyo ba nakikita, General Torre, na ang inyong, kayong CIDG, ano, CIDG, kayong mga CIDG, ang trabaho ninyo, protektahan ang taong bayan. Ha? Ito matawa. Protektahan nyo ang taong bayan. Bantayan nyo ang ating kabanang bayan. Ang komunista nasa kongreso na. Naimbestigahan nyo ba yun? Alam nyo ba ang nangyayari? Baka pag Ang mahirap kasi, Captain Bukay, pati ang mga komunista ngayon, nagagamit na ng mga bangag, nagiging kakampi na nila. Dagdag mo pa na yang si Torre, si Marbil, si Bronner, no, mga men in uniform natin, mga tuta na ng mga bangag. Hay nako. dating ng panahon kayo naman ang unahing papatayin Kasi kami, retired na kami Pag na-take over, una pupugutan ng ulo, kayo mga pinuno ng kapulisan at kasundaluhan. Dahil kayo ang unang kalaban nila. Hindi nyo ba naisip yun? Bakit hindi kayo mag-focus sa ganong problema? Bakit nakapokus kayo sa mga nagsasalita laban sa gobyerno na tiwali? We are a democratic country. Correct. Ha? May kalayaan tayo magsalita. Anong ikakaso mo, Torre? Anong ikakaso mo? Ha? May ginawa bang kasos pa laban sa iyo? O what I mean, may mga salita laban sa iyo? O marami kami sinabi sa KOGC. Ang yabang mo, may bit ka pa ng Armalite. Ha? Ako nga, sa kagubatan, naglalakad ako. 45 lang ang dala. Tuloy natin, ano? Akala ko, nagugulo na yung aking ang aking signal. Ano? Jeff, dito natin na tayo ay para sa bayan. FGF, dito natin mapatunayan na tayo ay para sa bayan, walang iwanan. Mabasa ko nga lahat dito sa inyong komentaryo na walang iwanan. Kasi ngayong siklab ng inyong damdamin sa aming mga nababasa ay aming sinusundan ang pagsiklap ng damdamin nyo dahil ayaw namin maagrabyado ang Pilipino. Kung walang tatayo bilang pinuno, kami ni Supremo tatayo bilang pinuno para lang ipagtanggol ang taong bayan. Lahat tayo mamamatay. Tandaan nyo yan. Lahat tayo mamamatay kung magpapatalo tayo sa takot. Imbitahan mo kami, General Torre. Pag hindi nyo kami inimbitan, kami ang pupunta dyan. Ha? Taong bayan kami, may karapatan kami magsalita. And all politicians or all in the government, they are subject for criticism because yung pera ninyo na sinisweldo nyo ay galing sa taong bayan. At now, ang taong bayan, ang inyong boss, di ba sabi ni dating nasirang Pangulong Aquino, kayo ang boss ko. Sabi ni dating Pangulong Duterte, kayo ang mga sir namin dahil kayo ang nagbibigay ng sweldo sa amin. Ngayon, baliktad na kay Marcos. Si Marcos na ang maging boss. Kami ang naghalal dyan 6 million ang itinulong ko sa Pangulong Marcos. Dahil ang alam ko na ang Marcos gusto kong mabawi ang pangit na pananaw ng ibang tao sa Marcos. Kaya ako naawa. Tumulong ako. At may witness dyan. Sino ang witness? Si Martin Araneta na iyong bayaw. Talagang nabudol tayo, Kabukay. Mantakin ngayon, umaasa po tayo na sa pagbabalik nitong mga Marcos, magiging maayos ang kanilang pamamalakad. Ngunit ang nangyari, parang mas lalo pa silang lumala. Hay nako. Ang iyong si Secretary Lagdamio, alam nila na pag-usapan na natin. Napakademonyo talagang administrasyon na yun. Napakawalang hiya nyo. Alam nyo, mga kababayan ko at Pangulong Marcos, kung hindi mo winalang hiya ang taong bayan, hindi lilitaw kami ni Supremo. Hindi lilitaw ang FGF. Kayo rin ang naging dahilan na lumakas kami sa galit nila. Magkasama tayo before the campaign period. Alam ninyo lahat yan. Alam ninyo. Nasa Mandaluyong tayo, nandoon ako. Kasama ko si General Samonte. At ang isang grupo ko, yung KBL, Kilos ang bagong leader ng lipunan, binastos yun, binaboy nyo. Ang Los Biminda, nakasama rin namin, na tumulong sa inyong grupo. Anong ginawa nyo? Winalang hiya nyo.
naghirap ang ibang kasama namin. Dahil sa inakala namin, ikaw, Pangulong Marcos, Nawawala ng internet si Kabukay, mga kababayan. Ating pagtyagaan, no, itong live video niya dahil mukhang ginugulo o ginurgulgur ang kanyang internet connection. na gusto namin matulungan. Dahil nga, mahal ko ang Marcos Senior. Malaki ang utang na loob ko. Pero anong ginawa nyo? Para alam na, yan na lang namin kung manalo ka. Pero ito ang masaklap, mga kasama. Ha? Si Inday Sara, hindi ka rin mananalo kung walang Inday Sara. Ang nagdala sa'yo, ang Vice President, si Inday Sara, ang Correct. nagdala ko. Tama. Tapos ngayon, ang ganda, di ba? Alam mo siya, kaya nga ako ang asawa ni Inday Sara, putang na, pagsasapukin ko kay lahat. Okay. At saka para maging strong yung ating campaign period. Pero after the election, nanalo kayo, binago nyo na talaga si Inday Sara. Binago nyo. Akala ko na wala na. Okay. Philippine National Police. Si Colonel Grahildo. Isa lang siya. Pero bakit? Bakit? Philippine National Police lang ba kaya ng Congress? Bakit yung IEP hindi nyo i-contempt rin? Kung talagang matapang kayo, isa na lang. Wala na silang kapangyarihan, wala na silang karapatan magsalita. Nanawagan ako sa PNP leadership. Bakit? Active ito si Grahildo. O wala problema kay General Wilkins Villanueva. Retired na eh. Wala na kayong pakialam. Pero yung mista niya, ha? Yung mista niya, naghahanda na sa inyo. Pagtutuliin kayo dyan sa Congress. Ha? Nag-iisip ang mista ni General Villanueva. Ha? Pag tinuli kayo dyan sa Congress, aywan ko lang. Ha? Galitin nyo pa, galitin nyo. Bakit Colonel Grahildo na mabait na police officer na nagserbisyo ng ilang taon na, more than 25 years in the service, tapos gaganunin lang ninyo, kayo nasa Congress, paikot-ikot lang na taso. Alam mo, General Torre, ikaw isang general ng PNP na sunod-sunuran. Wala kang panindigan sa sarili. Ha? Para rin tulad ni General Lupina, no? Sa PGMC. Sunod-sunuran lang siya, hindi siya nanindigan. Kahit binabatikos na siya, ayon pa rin siya. Wala problema kasi general. Punyeta, pagka-general niya, wala namang gamit. I'm sorry for my words. Kasi nga, yan ang totoo. Ha? Yan ang totoo. Mag-ingat ka, delikado. Mawalan ka ng pisyon. Delikado ipaklong ka. Putang ina. Nabuhay pa tayo sa mundo kung natin panindigan. Walang bayag. Ako nakahanda akong makulong. Basta ang ginawa ko ay para sa bayan. Ang aking karapatan. Ayaw kong masabi na umatras ako sa aking paniniwala. Ha? O lahat kayo. Kung talagang matatapang kayo, huwag kayong gumamit ng batas. Magharap tayo sa labas. General Torre, makita tayo sa labas para mag-appear. Pagkinan mo. Tapang mo lang kasi may tao ka. Subukan mo dalawa tayo. Magkita tayo. Or magdebate tayo. Ha? Hindi mo nasuntukan? Ilang taon na ba? Siguro mayroon kang 54 years old. O pwede, 10 years difference. Kaya pa yan. Ha? General Torre, pulis ka na sunod-sunuran. Nako, pag nakaharap mo si Supremo, baka kaliwang suntok sa'yo, lumipad ka. Hinamon kita, General Torre. Alisin mo yung uniforme, magsuntukan tayo. Tangina, pulis ka. Sunod-sunuran ka sa mga congressman. Bakit? Sila ba may hawak batas? Susunod ka sa kanila? Sino nagutos sa'yo? Si Marcos? Si Tambaloslos? Panigurado. Pwede ba yung ganon?
mag-utos yung presidente at mag-utos yung Congress. Di ba may sariling command, may sariling disposition ang Philippine National Police? Therefore, disposition niyo yun, eh, hindi kayo nag-iisip. Hindi kayo nag-iisip. Mga naniniwala sa katotohanan, mga FGF, please share my vlogs to all Filipino na baka sabihin nila ang FGF umaatras. Walang atrasan to at walang iwanan. Basahin ko nga ang komentaryo ng aking mga kaibigan na dati mga galit na galit. Tingnan ko nga kung mabasa ko ang galit na galit dito. Okay, Bing Reyes, good morning sir. Watching from Riyadh. Hindi na good morning ngayon. Hindi na good, puro bad na ngayon. Aida Bahasa, lablab. Mahal, lablab. Paulino, Jaran, FJ, mabuhay. Tumik, Nakar, Trump. Ano yun? Wala na magka-related yung pinagsabi dito, baka nasa uli. Jojo Kulikot, mabuhay ang FJ. Clock 45. Labas na tayo para palayasin natin ang general. Okay, good. Saludo ako sa iyo, Clock 45 ha. Gamitin mo yung 45 mo. Dali natin. Okay. Lalabas yung mga armadong iminilip natin. Corazon Aruta, lumabas na kaya wala nang pag-asa ang Pilipinas. Okay. Corazon, paki-alert mo yung mga tao mo. Pupunta tayo sa Krami. Pupunta tayo sa Krami. Ipunin lang natin muna kung kailan tayo pupunta. At dito sa video na to mga kababayan ni ating panoorin sina Sir Marlon at Miss Pam na kung saan itinalakay nila kung gaano ka-critical no itong 2025 election sa pagbabalik ng mga Duterte sa Malacanang. Na kung maaari mga kababayan straight vote natin no ang Duterte slate upang hindi umusad ang impeachment laban kay BP Sara. Ating sabay-sabay na panoorin to mga kababayan. So, dalawa naman kasi lagi ang option nila Pam. Kung may ilulusot nila ngayon yan, ilulusot nila. Pero kung hindi lang may ilulusot, sigurado, 101%, ang gagawin nila, ipapanalo nilang pili yung mga kandidato ngayon sa congressman saka sa senador. Para na mag-a-agree. Na mag-a-agree. Kasi yung ipinakitang puwersa Pam ng Iglesia ni Cristo, and shout out po congratulations ulit sa Iglesia ni Cristo. Pinakitang puwersa nila na tumututol doon sa impeachment laban kay BP Sara, totoo naman talaga na maraming kongresista ngayon ang ayaw pumirma o nagdadalawang isip na pirmahan ang impeachment complaint laban kay BP Sara para ma-elevate ito sa Senado na siyang tatayo bilang impeachment court. Ayan. So, kung hindi lulusot ngayon yan ng 19th Congress, doon sa sinasabi mong 20th Congress, pipilitin nila yan at tama sabi mo Pam, magiging critical ang election na to dahil dito rin nakasalalay yung mga iboboto natin mga senador na magsisilbing senator judge na silang uusig, silang mag-iimbestiga at silang magdidesisyon kung dapat bang i-impeach ang isang Vice President Sara Duterte sakaling may akyat ito sa Senado. Yun kasi yun din ang binigay kasi sa akin na impormasyon ba Marlon na mamadaliin ito ng Kongreso na ma-endorse sa Senate para ang bola nasa Senado, wala na sa Kongreso. So tapos ang sinasabi naman, ang assumption is that ang Senado naman since kailangan nga nila ang Mindanao vote, patatagalin doon sa kanila mag-iinit yung papel kasi kailangan ma-re-elect muna sila. And then, kung totoong kailangan prosesuhin, kasi we all know na kung ang tinatawag mo, anong vote yun? Alin to? Yung klase ng vote? Boto ng mga Senado. No. May term ka eh. Yung vindictive vote. Hindi vindictive vote eh. Yung mga boboto na alam natin kasi ngayon, hindi na sila pro-admin. So it is likely na ang makaupo sa Kongreso ay mas marami, mayorya, ang oposisyon. Yes. Kaya hindi na nila kayang paandarin ang isang impeachment process doon. Minamadali habang nakaupo pa di umano ang isang tambaluslos. Para ang bola nasa Senado. Ibig sabihin talagang talagang napipinto yung pag-alis ni Martin Romualdez bilang Speaker of the House. Marlon, kung ikaw pinilayan kita, alam mo, pinilayan kita, tinanggalan kita ng isang zaldik ko sa tabi mo. Isn't that a message to you also? Bakit kita po pipilayan? Kasi ang susunod na mensahe ko, tutuluyan na kita kung hindi ka umayos. Pilayan na kita ngayon.
alam mo kung may delikadesa lang talaga, di ba? Wala, that's Sa not Martin Romualdez. Tinanggal mo yung kanan at kaliwang kamay ko, dapat magre-resign na rin ako. Ayaw niyo sa Correct. akin, ako nag-pwesto dyan, magre-resign na lang ako. Kaso wala nga siyang delikadesa. Yun nga, yun ang mahirap eh. Pag walang, yun ang taong kapit tuko. Mukha nga planado ang ginawa nilang pagpapatalsik kay Zaldico, Sir Marlon, Miss Pam, na parang hindi sila nagulat, no, sa ginawa ng mga bangag. Na kung mapapansin nyo mga kababayan, hindi man sila nagbigay ng payag patungkol dito. Ano sa tingin nyo po? Kasali sa script nila ito o hindi? Paki-comment nga yung opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. Diba? Paano hindi kapit tuko? Di ba malakas ang usapan na ito ay pinakiusap niya sa palasyo na huwag tanggalin. Pero Marlon, ang tanong dyan, ano ang kinalaman ng isang palasyo? We're supposed to be, Congress is an independent body. No? Pero bang kasi by tradition, by tradition, laging ang Kongreso, laging ang House Speaker ay laging close sa Presidente. Hindi po kami mag-jowa, Berto Vlog. Balikan niyo po yung mga una. Magkalabang mortal po kami. Kaya po tingnan ninyo, uminit ho kaagad yung ulo ko nung sinabi ko si Marlon, jowa ko. Lamig-lamig doon sa tilapat sa aircon. Hindi ho kami mag-jowa. Hindi ho ako ganito umibig. Grabe naman makapag-diri ito. Ayun sorry po. Sorry din, init na ulo ko eh. Ba't si Marlon? Wag. Joke lang. Mag-BFF po kami. Ayun. Kaano po siya, kasama ko po siya sa Zelda. Yung kami ay... Magkakosa po kami. Kung ano yung tattoo ko, yung din Hindi, siya po yung mayor ko nun. Joke lang. Selos lang sila. Marlene Noble. Kayo naman, 800 na kayo to 242. Ba't ang kukuripot yung mag-like? Hindi. Yun, di ba Marlon? Ano yung... Yung linya natin. So, tama sabi mo eh. Ako, ang linya ko kanina nung may tawag ka sa telepono, na kailangan na natin maibalik yung integridad ng Senado. Yes. Yung sigla at galing ng Senado. Dahil alam naman natin na ang Senado ngayon ay binubuo na ng mga ng mga clown, nagbumukha ng circus at sorry sa term, karamihan ng nakaupo ngayon puro basura. Ay, sinasabi mo, let's bring back the glory days. The glory days diba? ng Senate, di ba? Oo. And tama rin sabi mo, Pam, na napaka-importante po ng nalalapit na eleksyon dahil bukod sa ibabalik natin ang glory days sa Senado, ang iuupo natin ay magsisilbing senator judge na sila ang bubusisi, mag-uusgat, mag-aaral at magtatanggol sa mga kamalian patungkol doon sa mga bintang laban kay Vice President Sara Duterte sakaling iakyat na po sa Senado ang impeachment complaint laban kay BP. Ikeda Janet. Kaya dapat mga kababayan, no, kung maaari, straight vote natin ang Duterte slate kasama si Senator Nivic at Congressman Marcoleta nang hindi na makapangimasok pa yung mga bangag na slate kamukha nila Abalos at iba pa. Garbage in, garbage out. Garbage out. Tama. So, May tama ka dyan, Ikeda. So, the May 2025 election will be our bin day sa Australia, Marlon. It's bin day today, mate. Sila parang ilabas mo ang basurahan mo dahil ayan na ang truck ng basurero. Trash bin pala yun. Trash bin, ganyan. Kamusta po si Colonel Grijaldo at General Wilkins? Sad to say, yun po. Inmates na po sila ngayon. Magposa na po. Nakakalungkot, no? Hindi. And, alam mo, Marlon, sorry, bago tayo pumunta dun sa main topic natin, hindi ba nag-iisip ang Kongreso na mas ikakasama ng political career nila kung ano mang katarantaduhan pa ang gagawin nila sa remaining days of their stay dyan sa Congress, Marlon? It could be that how many months from today, Marlon, nag-i-empake na yung mga yan, di ba? Wala silang iniisip. Ni isa man lang din sa kanilang mga staff, walang maglakas ng loob na upuan sila at sabihin, Congressman Marlon, reality check tayo ha. Ang baba mo sa survey. Tigilan mo yung pagkampi mo sa mali. Bumalik ka doon, magsalita ka. Kung kailangan mo humingi ng pasensya sa mga tinarantado mo gawin mo. Walang ganun, di ba? Saka talagang mga active and former military officials na mga nagsilbi sa bayan. Mga, alam mo yun, yung kalahati ng, almost ng taon ng buhay nila, iniukol nila para sa bayan. Tapos biglang-bigla, dahil lamang sa kapritsyo at pride ng ilang elitistang congressman, ipapakulong nyo ang isang Colonel Grijaldo at ito pa, si General Wilkins Villanueva na alam naman natin yung accomplishment niya bilang PDHE. And ang isa pa dyan, Bam, idagdag ko, may isinampa raw na
inciting to sedition case naman laban sa Kay Captain Dado na Nang- isang dating military official. So nangangani Kaya nga hindi maiwasan sabihin ni Congressman Marcolita na kung sino pang mga gumagawa ng mabuti, no? O nasa tama, sila pa ang kinakasuhan ngayon sa loob ng gobyerno. Grabe. Palbasa kasi mga bangag na ang mga nauupo ngayon. na mababoy ang isang Captain Dado, di ba, Marlon? So, alam mo yun, nasaan na ngayon ang kalayaan ng tao na magpahayag ng hindi nila pagsang-ayon sa hindi magandang nangyayari sa gobyerno? Wala na. Tapos Correct. nasa yung pagkilala nyo sa mga Silent iniambag nila Barcelona. para sa bayan nung sila'y nasa serbisyo. Alam mo pa, sa amin sa Amerika, No. grabe nila saluduhan, palakpakan, yung mga retired servicemen, yung mga retired na sundalo, na alam nila na binuwis ang buhay nila nung kapanahonan nila sa serbisyo para sa bayan. Dito sa atin, no, pagka-retired ka na, baliwala ka na. Baliwala na rin yung naitulong mo sa bayan. Bababuyin ka pa nila at ipakukulong ka pa nila. Yun ang masaklap. Ewan ko. Yeah, Pero, buntong hiningaran niya. oo, hindi. Actually, nakakalungkot because yung itong isinampa nila kay Captain Dado, no, by one of the most hated man these days. Yep, yung sabi. Si Nick E. Sayang daw yung rally ng ng INC, parang wala lang. Hindi po. Malaking bagay po yun. Dahil nagpapakita ho ito at refleksyon ito na kung gaano na ho tayo karami ngayon, kung gaano na karami ng mga kababayan natin Pilipino ang nagpapahayag ng disgusto at nagpapakita ng pagkadismaya sa maling pamamalakad ng administrasyon ni Marcos Jr. Alam natin yung frustration ng tao, Marlon, lagpas ulo na ng marami, no? Pero ang isang labas, ang isang gathering, ang isang peaceful rally na yan, it will not result to a next day ousting of someone, no? Kagaya nga na sinasabi mo lagi, ang people power, hindi naman yan Sa isang iglap. sa isang iglap, sa isang linggo. It was a plot for 3 years Hindi lang. more. Hindi lang. di Kasi ba? yung EDSA People Power 1, ano yun eh, nag-spark lalo na lang nag-spark yun noong 1983. 1983 nung pinatay si Ninoy Aquino. So, 3 So, years din. years. And yung EDSA People Power 2, EDSA 2, ano yun eh, binubuo yun ng mga civil society. Nagtulong-tulong doon yung mga oligarko. At sa laban natin dito, ang kalaban po natin ngayon ay yung mga oligarko na nasagasaan ng maayos at kamay na bakal na pamamalakad ng isang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya So sinasabi mo ba sila yung mga kawatan noon na nagutom? nagsama-sama, oo, sila yung mga na-white out, Pam. Panigurado. Nawalis yung nabura yung CPP-NPA dahil doon sa NTF-L Cup. Tapos talagang nanginig ang tumbong ng lahat ng mga oligarko. Paano Dahil, manginig ang ayun ang hindi ko alam. Yun ang hindi ko alam. Titigan mo na lang kung sino mga oligarko nasa isip mo. Kaya, tingnan mo yung mga oligarko. Kasi talagang mga pinag-tax sila eh. Pinagbayad sila ng tax. Lahat sila, talagang lahat. Pagkaupo. Bilyon ang halaga mo. Bilyon ang halaga. Di ba? Meron pa dyan, tutuliin. Pag hindi nagbayad ng tax eh, di ba? Ganong katindi at ganong kalupit ang isang PRRD. Tapos, yung mga yung sindikato ng ipinagbabawal na G, talagang winali sila dahil doon sa war against drugs ni PRRD. At ngayon, itong mga to, mga uhaw na uhaw at gustong bumalik at gustong bumelta, gustong gantihan ang PRRD, nagsasama-sama sila. Sasama-sama sila. Ayan. Correct. Chinap-chap mo. Nagsasama-sama sila ngayon. At kaya nga ho, Ito yung mga bumabawi, no? Ito yung mga bumabawi. Kaya hinihingi nating pagbabago, matagal na proseso po ito. At hindi tayo nananawagan na pabagsakin ng gobyerno, kundi pagbabago para sa ikabubuti ng mamamayang Pilipino. Ano ba hinihingi lang natin? Transparency, Accountability, peace. security. Oh, di ba? Yan lang naman ang hinihingi natin. Ano pa lang, bottom line na lang na dapat dapat ibigay agad-agad now na ni Marcos Jr. yung hair follicle drug test. Oo nga. Oo, di ba? Para yun lang, maging kampante at manumbalik yung siglaban ng tao ng pagtitiwala sa kanya na ang nakaupo dyan, hindi kami dadalhin sa kung saan ang alanganin dahil tiwala kami na diretso kang mag-isip, na ikaw mismo ang nag-iisip para sa bansang ito at ikaw mismo ang arkitekto ng mga solusyon na pangbansa. Hindi yung kung kani-kanino ka na January kikinig. 16 ngayon. Kaso, Miss Pam, bangag nga eh. Kaya kailangan ng counseling pagdating sa desisyon. At ang kanyang mga mentor naman mga bangag din. Saan tayo papupunta?
napupulot ng mga kababayan. Nakakadalawang oil price increase na po tayo. Talaga po? And next month, sa February, in-announce ng NGCP kahapon, magtataaso ng presyo at singilin sa kuryente. Yun lang. So, di ba? lahat na lang talaga tumataas. Yung kamatis, last week, 20 pesos ang isang piraso. Ngayon, 30 Ano pesos ngayon, na. Marlon? Yung isang siling haba, 10 piso na. Piraso rin. Isang piraso pa, di ba? Grabe, and tingnan natin, yung mga kababayan natin na tahimik pa rin, nagsasawalang kibo pa rin, pasasaan po? Sa tulong nyo po, sa pag-share lang ng pag-share, sa mga kaibigan, kakilala, kaklase, kapitbahay, kamarites, kaopisina, mararamdaman naman talaga nila yan. And alam ko, balang araw, magigising ho ang sambayan ng Pilipinas. Yeah. Marlon, maraming nagtatanong. Kasi una na nating inulat dati na we tried to reach out to Tita Nene Bacale Yes. para sa kung ano man yung mula yung At yun na nga ng mga kababayan, narinig natin itong mga nagbabagang balita, nadala nila Captain Bukay, Sir Marlon at Miss Pam. As always, mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Marami po salamat mga kababayan, ingat and God bless.